Mga kababayan, natawa ako kasi ang mga DDS, pinapakalat nila na panalo na daw si Duterte at iniwan na daw ni ICC Prosecutor Karim Khan ang kaso ni Digong. Nagbubunyi sila. Bakit nga ba iniwan ni ICC Prosecutor Karim Khan ang kaso daw ni Digong? Panalo na daw si Duterte. Nagkakamali po kayo. Fake news na naman. O ito, pakinggan ninyo. Temporary leave lang, hindi niya iniwan at higit sa lahat, wala pong kaugnayan ang kaso ni Digong sa pag-leave ni Karim Khan na ICC prosecutor. Kayo mga DDS, fake news kayo. Ilang beses nyo nang paasahin yung mga bobong tanga-tanga, inotel, uto-uto, hampas lupa, pangit at mga walang perang DDS na papaniwalain nyo na naman na iniwan at panalo na si Duterte. Wala pong kinalaman ang kaso ni Digong na crimes against humanity dito sa pag-leave ni ICC prosecutor. Ibang kaso po ito. Ito. Pansamantalang nag-leave sa kanyang pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa kanya kaugnay sa issue ng umano'y sexual misconduct. Ayon sa tanggapan ni Khan, naka-leave ang ICC prosecutor hanggang sa matapos ang isinasagawang investigasyon ng UN Office of Internal Oversight Services. Gayunman, nilinaw ng mga abogado ni Khan na wala itong intensyon na bumaba sa pwesto sa gitna ng mga panawagang magbitiw ito upang maingatan ang kredibilidad ng korte at ang tiwala ng mga biktima at publiko. Pansamantalang hahalili sa mga trabahong naiwan ni Khan ang dalawang deputy prosecutors. Nauna nang itinanggi. Mega love shoutout po kay Ma'am Grace Bilya. Maraming salamat po dyan, Ma'am, sa Tarlac. Ayan. So ito pa. Ni Khan ang alegasyong sexual misconduct at iginiit na wala siyang kasalanan. Ngayon mga kababayan, yung pinakalat ng DDS na ang sabi, iniwan na daw ni Karim Khan, no, ang kaso ni Digong. Ito lang para sa akin mga DDS Huwag po kayo magpakalat ng fake news na katulad kay Harry Roque. Katulad kay Maharlika at kay Sarah. Yun pong kaso, Ma'am Lexi, hello po. And kay Ma'am Grace Villa, hello po. Yun pong kaso ni Karim Khan, yun po yung inisyo sa kanya na parang kay Halushos. Alala nyo, si Nonong Halushos? Aling Marikit, mega love shoutout. Puso mo. Yung kaso ni Halushos kasi noon, ganun din. Pinagbintangan na ng rape. Tapos ilang taong makalipas, nakalaya. Si Nonong. Diba? Ganito ang nangyari kay Karim Khan. Actually, mga kababayan, hindi ko alam kung anong kadahilanan kung bakit nakasuhan siya ng ano tawag doon? Harassment or misconduct. Diba? May nakalagay dito sexual misconduct. Siguro, itong si Karim Khan, ito example lang baka nagpunta ito ng bar, tapos syempre sa bar paglasing, nakahipo. Diba? Nakahipo, ganyan. So, yun ang sabi na sexual misconduct. Tapos pinaimbestigahan. Katulad lang kay Donald Trump. Kung naalala ninyo, si Donald Trump bago nagpresidente, diba, kinasuhan din siya, pinaimbestigahan din, hinalukay lahat ng bahay niya, mga ganun-ganun, kinakalkal yung buong paari-arian niya. Ending, nanalo din. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, wag po kayo magpaniwala na iniwan na daw ni Karim Khan, yung kaso ni Duterte, kaya nagbubunyi sila. Bakit? Kasi daw si Karim Khan, tinanggal na daw bilang ICC prosecutor. Meron naman pong acting na dalawang ICC prosecutor na pansamantala na papalit sa kanya. Mega love shoutout po, MV, and kay Ma'am Sir Paul at kay Ma'am Olive Agustin. Ayan. Jericel Puno, hello po, ma'am. Diba? Bridget Senda, hello po, ma'am. Diba? May mga ganong pangyayari Dapat nga, ganun nga din yung kay Pulong, diba? Sexual misconduct. Dapat ganon. Kaya mga DDS, tigil-tigilan nyo yan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pag nag-open ako ngayon ng Facebook ko, minsan natatawa na ako. What can I ask of you? Alam nyo, Facing a woman. minsan mga kababayan, natatawa na ako kasi may mga lumalabas sa newsfeed ko.
ang mga Dutch national daw gumagawa na ng rebulto ni Digong. Ayan no. Minsan natatawa ako mag-isip, bakit ganyan naman yung rebulto ni Digong? Parang yung nakaraan gawa sa cook, ito gawa sa putik, tapos duling si Digong. Ganyan na ba? O yan, mga pinapakalat ng mga DDS yan. Oh, tapos tignan nyo yung comment ito, congratulations, salamat po at na-appreciate ninyo si Tatay Digong. Oo, lagi iba-iba. Minsan ito, panoorin nyo, ito ganyan, duling si Digong, gawa sa putik. Tapos yung isa naman, gawa sa cook. Hindi, tapos ito, nakakulong si Digong, ganyan na naman, Alam nyo, minsan hindi ko talaga lubos maisip itong mga DDS, basta pagka sa kapik newsan talaga nangunguna. Ayan, ito pa, si Digong, gawa sa bungo. Ano ba talaga? Kanina gawa sa putik. Ito na, gawa sa bungo ng mga pinapatay niya dun sa quarry. Ina-assemble, ginawang ulo ni Digong. Putang ina naman. Pinaglalaruan nyo na si Digong. Tapos ito, yung nagsama-sama ang pamilya, si Digong lumusot. Tignan nyo. Ganyan ang nangyari sa mga DDS. Tingnan nyo. Ito hindi nanggaling sa akin yan na. Ito kay, Panado Kim. Kim Panado. Nagsama-sama. Ito yung laging sinin sa akin ng mga DDS. Ang sabi, humanda ka, nakauwi na si Tatay Digong kasama nila Sara. Sabi ko, asaan? Nagtago sa unan? Hindi, ito ang lumabas. Busiad ang tiyan. 'Di ba? Tas ito pa, sunod. Saan pa dito? Marami to Bukod dito sa mga naduduling si Digong, sa mga post ni Kim Panado, alam yung pinupost nyo pa. Tapos akala siguro nila dito, pag ipinost ito, ay nakakatuwa. Hindi naman. Kasi, kasiraan ni Digong ito. Diyos mio Marimar. Tapos ito pa. Ito yung isa sa natatawa ako, mga kababayan. Tignan nyo ba naman, si Bongo, nakadress. Tapos yung sunod, si Bongo. Sino yung sunod dyan? Si Bam Aquino. Di ba? Ito pa, si Bato. Utang, ano pinagagawa niyo pati si Erwin Tulfo? Ginawa niyo Pia Wurzbach. Ayun ay Diyos ko, Mariosep. Jesus ko, Ginoo, maluoy ka kay, Kiko. Ano siya si Marcoleta? Diyos ko! Ginoo ko tabang! Ano nangyari? Lay, maluoy ka, Lay! Nakulay yung langga. Unsa may magipasok da langga? De putang ina Tito Sen. Ang bongga. Ano ba si Lacson? Ay, ganda. Piya kay Tano. Ay, naman, palito natin. Putang ina. Kung mayroong backdress, ito pusodless. May backless? Ito, pusodless. Si Camila, ganda. Si Aimee, wala na. Di ba, kung ano-ano na lang na-post. Alam mo, sa totoo lang, minsan natatawa na ako mag-isip Ito pa. Sara Duterte, the plunder woman. Kung ano-ano na lang napopostin nyo. Di ba? Itong mga DDS, umaasa sa wala. Magtigil-tigil na kayo. Ito, Mary Grace. Mary Grace, bake with love. Putang ina, ba't nagkakaganyan? Mary Grace Piatos, bake with love. Aba? Diba? Tigil-tigilan niya. Bakit kamukha ni Sara dito? Lalaki. Mary Grace Piatos, bake with love. Bake with love daw. Ito pa. Mahilig ka sa soft drink? Nahihilo ka ba? Ano pa dito? Ano pa? Ito po yung build ni Digong. Hindi po ito missile hindi po ito bazooka. Ito po ay bollard. Ito po yung binangga ng Toyota sa NAIA. Yung nang sagasa. Ganyan lang po kababaw ang bollard. Ngayon, pag binangga po ng kotse yan, matanggal po talaga ang rosca niyan. Kasi nakabolt lang pala Hindi pala siya nakabaon ng malalim, nakatayo lang.
Pag binangga po yan, tignan nyo, sa ibang bansa, pag binangga yung mga kotse, yupi. Sa Pilipinas, tignan natin ha. Pag binangga, ito, tanggal. Diba? Yan ang mahirap sa build. Kawawa yung bata. Parang tinukhang din. Diba? Parang tinukhang din yung bata. Ay, Diyos ko. Ito, tawa ko ng tawa, Art made of skull from Laud Quarry, Davao. Mga skull daw yan ng mga Laud Quarry, Davao. Art. Ay, Diyos ko talaga, mga kababayan. Alam nyo, minsan natatawa na ako mag-isip eh. Yung mga pinagagawa nitong mga DDS, minsan, tigil-tigilan nyo na yan. Yung pinagagawa ninyo, mga kababayan, mga DDS.